Welcome to my mini vlog. Hi mga kananay. Ayan, medyo matagal-tagal na ulit ako hindi nakakapag-upload ng aking mini vlog. Dahil minsan talaga tinatamad ako mag-video, tinatamad ako gumawa ng content. Paulit-ulit lang din kasi ang ginagawa ko dito sa bahay. At dahil taong bahay nga lang tayo, kaya ito lang din ang may iba-vlog ko sa inyo. I-share ko ulit sa inyo mga ginagawa ko dito sa bahay. At ayan na nga, 5:30 na ako nagising ng umaga. At dahil weekdays ngayon, may pasok ang mga estudyante. Pagising ko nga sa umaga, yan nga ang una kong ginagawa. Nagpapainit ako ng tubig at nagsalang na rin ako ng sinaing. Diyan na nga ako sa electric kettle, nagpapainit ng tubig. Kasi ilalagay ko yan sa pampaligo ni Ate Joycel dahil malamig ang tubig. Kailangan nila ng mainit na tubig. Nagpabili talaga ako kay Papa Al ng electric kettle kasi super mahal na ng gas ngayon. Kaya sa electric kettle na lang ako nagpapainit ng tubig. Mabilis pa kumulo. Halos isang buwan ko nang ginagamit tong electric kettle namin. Kaya hindi naman siya masyadong magastos sa kuryente. Kasi halos same pa rin naman ang bill ng kuryente namin simula nang ginamit ko ito. At ayan nga, nagluto na rin ako ng ham. At yan ang ulam namin ngayong almusal dahil may tira pa kaming ulam kagabi kaya ipapainit ko na lang. Habang nag-aayos nga ako dito sa kusina, ginising ko na rin si Ate Joycel. Sabi ko gumising na siya at magsisix na ng umaga. At ayan na nga, pagkatapos ko nga magluto, magbubukas naman ako ng bintana at saka ng pinto. Pinatay ko na nga din ang ilaw sa labas at maliwanag na nga din. At nagliligpit ako ng kunting kalat at may mga kalat pala kagabi na hindi nailigpit. At ayan na nga sa Ate Joycel, kakabangon lang. Kanina ko pa nga yan ginigising, ngayon lang siya bumangon. At dahil today nga ay basura day, kaya ilalabas ko na nga din yung mga basura namin. Twice a week naman nangunguha ng basura dito sa amin. Tuesday at saka Friday. Kaya yung basurahan namin, abay punong-puno. Ilang araw lang din yan. Maaga ko nga nilalabas yung basura namin kasi minsan maaga sila dumadaan pero minsan tanghali na. Ayaw ko kasi yung nandyan na yung nagbabasura saka lang ako maglalabas ng basura namin. Ayaw kong nagmamadali ako. Kaya habang maaga pa nga nilalabas ko na. After ko nga naglabas ng basura, niready ko na rin yung pagkain ni Ate Joycel at pagkatapos yung maligo, kakain na din siya. Sumasabay na rin ako ng pagkain kay Ate Joycel kasi pagkatapos namin mag-almusal, ihahatid ko naman si Ate Joycel sa school at ang dami ko pang gagawin at si Kuya Jayo naman ang asikasuhin ko pagbalik. At ayan na nga, pagkatapos nga ni Ate Joycel at nakaready na nga siya kaya ihahatid ko na siya sa school niya. Ihahatid ko nga si Ate Joycel, itulog pa yung dalawang bata kaya nilak ko na lang yung bahay. Malapit lang naman ang school kasi ni Ate Joycel dito sa subdivision namin. Nasa loob lang siya ng subdivision. Kaya mabilis lang ako maghatid sundo kay Ate Joycel at ayan nga, pagdating ko nga si Kuya Jayo tulog pa din. May time naman na nagkukusang gumising yan si Kuya Jayo pero pag napasarap talaga ang tulog niya hindi na gumigising mag-isa. Ganyan ko nga gisingin si Kuya Jayo, kinikis ko lang yan, magigising na agad yan. Pagkagising nga niya, tinatanong ko siya kung papasok pa siya o hindi. Pero ang lagi naman niyang sagot, ipapasok siya. Ayaw kaya niyang umabsent. Apakasipag pumasok yan. Kaya sabi ko nga sa kanya, gumising na siya at alas 7 na, alas 8 kasi ang pasok niya. Kaya may isang oras pa siya para makapag-ready. At ayan nga, pagkatapos nga mag-almusal ni Kuya Jayo, niliguan ko na siya at binihisan at siya naman ang ihahatid ko sa school. Pag may pasok talaga ang mga estudyante, ganito talaga ang routine ko tuwing umaga. Super busy ang modra. Pagkatapos ko ang ihatid si Kuya Jayo, bibili naman ako ng ulamin namin para mamayang tanghali. Kailangan kasi maaga ako magluluto dahil maghahatid pa ako ng pangtanghalian ni Ate Joycel sa school niya. At mga 11, susunduin ko naman si Kuya Jayo. Kaya dapat pagkasundo ko kay Kuya Jayo sa school, nakapagluto na ako ng ulam namin kasi ihahatid ko na kay Ate Joycel bago ko sunduin si Kuya Jayo para isang labasan ko na lang. At matatapos na nga itong video ko mga modra. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panunood. God bless!